actually for me ang lumutang talaga dito is that Lotok is incompetent. Lotok is an incompetent chief in the NBI. Tinatanong siya tungkol doon sa mga dokumentong mga tinamper-tamper, ano? Tinanong yung preparation ng mga documents para doon sa investigation nila, yung mga attachment supposedly na document na galing sa NBI na ginawang attachment doon sa impeachment complaint na transmit sa Senate, mali-mali. It looks like dinoktor yung mga dokumento. It looks like minadali yung mga dokumento para maging attachment doon sa complaint. Lotok is the weird psychopath behind computer sa mga pelikula. Alam mo, nagalawan. Alam mo, sobrang weird ni Lotok, no? Parang yung tingin niya laging pag ganun. Parang ano ba to? Autistic ba to? Pagkatapos, alam mo yung training nila, alam na alam nila kung paano manggago ng kung paano manggago ng examination. Yung pagka tinatanong siya, nangangailangan ng direct answer pero hindi sumasagot ng direkta. Nagtatanga-tangahan siya. True, alam na alam niya kung kailan siya magtatanga-tangahan. Kasi he'd rather act stupid kaysa magbigay ng puntos, direktang puntos sa defense. Nakita talaga doon sa day 5 kung gaano ka-incompetent si Lotok pagdating sa trabaho niya and kung gaano ka-willing si Lotok na magtanga-tangahan para lang maging part ng maging part ng gustong marating ng House of Representatives do sa impeachment complaint. Gamit na gamit sobrang gamit na gamit. Para Joey at Sas, I'm sure pag-usapan natin dito si Tibag. Pwede ba siya i-contempt? Kasi di ba mayabang siya? Sana i-contempt siya. Pwede naman siya i-contempt nung impeachment court. Ayan, okay. So anyway, hello din sa mga nandito sa TikTok at sa mga gustong mang-away sa akin dito sa TikTok. Magandang gabi rin sa inyong lahat. I think may taga-defense team na nanonood dito or si Atty. Poa. Kasi nung last time, nagsabi kayo ni Sas na haluan nila ng political pag-argue na. Kinabukasan, ayun, laban si Atty. Vinluan. Yeah. Actually, no, like what I said, and this is just to clarify. I love what the defense is doing when it comes to their legal strategy. It's very sound, it's very sharp, they are well prepared, and they do not really want to lose on their professionalism. Okay na okay yun, walang problema yun. May mga nagko-comment kasi na, huwag yung pinanungunahan ng defense team, keneso, ganyan. I think VP Inday has a very, very competent defense team. Meron talaga siyang very, very competent na defense team. And pag makita mo talaga si Atty. Poa, every single time, yung parang, you really, he's the best representation of the office of the Vice President. Kasi sobrang professional. Sobrang professional talaga niya. Kanina meron siyang Atty. Poa always say, he says the right things all the time. Alam mo yun? Lagi niya sinasabi kung ano yung tama. Ayan. Sobrang solid nga ng mga lawyer ni VP Inday, sabi ni Nico. Ayun. So, kanina sabi nga niya, we're not here to give you sound bites. Andito kami para, para magtuos. Ganon. And if that is their diskarte, very well and good. Walang problema doon, okay? Walang problema doon. Pagdating doon sa legal strategy nila VP, I think walang makaka-question doon, kung gaano sila kagaling, kung ano yung kanilang capability, walang issue dyan. Yung naging comment lang namin, actually, Sas and I talk about it immediately after day 5. Immediately after day 4. Na nasasayangan kami, well, ako specifically, nasasayangan ako na ang galing-galing ng performance legally
ng ating depensa. Pero, alam mo yun, kailangang magmarka. Kailangan merong oomph, alam mo yun, yung, kumbaga kung ina-upstage ka ni Ligutan, ay, paandaran mo rin si Ligutan, ganyan. Ilagay mo rin sila sa tamang lalagyan, yung mga ganong etchos. Kailangan may dating. I do not know how they're going to do it, but kailangan talaga makita na sila. Yun lang naman ang gusto makita ng mga tao eh. Makita na lumalaban sila at klaro nilang mai-convey yung whatever it is that they wanted to say and wanted to communicate with the impeachment trial court, because whatever they're going to say the impeachment trial court, basically they are telling the people also ganon. I would say na yung day 5, I think Attorney Vinluan really got the message. And talagang solid, talagang is not giving space. And I think mas pinagtibay ni Attorney Vinluan yung brand ng Office of the Vice President that we are extremely professional bunch. Ganon. We are an extremely professional bunch. Yeah, may mga nagsasabi na they wanted things to be done this way. Dapat may mga ganitong tanong, keneso, ganyan. Ako kasi wala akong masyadong issue doon wala akong masyadong problema. Kasi unang-una, we're still at the very, very early part of the impeachment trial. And for me, the mere fact na inatras ng prosecution yung kanilang mga witnesses, inatras nila yung mga witnesses nila, ibig sabihin nagkaroon ng change sa mga plano nila. May mga change sa mga plano nila. So bakit nagkaroon ng mga changes sa mga plano nila? Bakit nagkaroon ng changes sa mga plano ng prosecution? I think it's because they know that the defense were able to see past their plan. And 'di ba? The defense is very successful in putting doubt doon sa mga pinresent na witnesses ng prosecution. Kasi they are very evasive, especially si Lotok, no? Very, very evasive si Lotok. Dumating doon sa punto na ayaw niya, the mere fact, no, Your Honor, ganyan. Hindi yun ang tanong sa'yo eh. Sagutin mo, direkta. Diba? And Lotok wasn't able to give us anything. Lahat ng pamamaraan in order to elicit answer from Lotok was asked. Pero, hindi makasagot ng clear si Lotok. 'Di ba? What do you think sa plan nila kay APC Ate Jo? Sabi ni Jay. Let us see. Palaban yung Cayetanos eh. Palaban si Pia, palaban si Alan Peter. Pagkatapos they wanted to parang make an issue out of the SEA Games issue. Gusto nilang magkaroon ng issue yung dun sa SEA Games. Pero ang implementer ng SEA Games ay si Vince Dizon. So, in order to bury Alan Peter Cayetano, they have to take their own hand. Kailangan nilang saktan yung sarili nila. O kung gusto nyong ilibing si Cayetano, ibig sabihin, kailangan nyong ilibing si Vince Dizon. Siya yung chief implementer niyan eh. 'Di ba? Hindi ba lagot si Vince doon? Yeah, matadamay si Vince Dizon doon. 'Di ba? Matadamay siya malala doon. Ayan, girls and boys, makinig po tayo sa payo ni Carlex Crespo. Ayan, maraming salamat. Sana kasama si Ka-Moisture, magdamagan to madam. Kasi late nag-start. Wow, talaga. Nagdikta na sila kung hanggang kailan. Eto na. Ayan. Teka lang Isan ko kay Ka-Moisture yung link para wala na siyang masabi. Sana ay gising pa ang Ka-Moisture natin.
Tara na. Ayan. How I wish how I wish na parang mas meron pang maraming bardagulan. Kasi parang feeling ko parang bilang bardagulera, bilang bardagulera, feeling ko maraming bardagulan opportunity nung cross examination. Tingin ko maraming bardagulan opportunity. Pero kagaya nga ng mention ko before, hindi mo kasi pwedeng i-insist yung bardagulan style ng sagad eh. Kasi may mga objections eh, may mga sagutang nagaganap. Ganon. And I think start pa lang nung hearing nung day 5, nung day 5 kahapon, start pa lang nung hearing, makita mo yung nag-iba yung demeanor ni Attorney Vinluan eh. Talagang very parang talagang I'm here for business. Ganun yung datingan ni Attorney Vinluan eh. Sabi ni Attorney Vinluan, start pa lang na yung mga objection niya, sabihin lang niya yung ground niya. Ganun lang, vague. Ganyan. 'Di ba? Wala nang mga hechos balungos. And I think that kinda shook ligutan off. Kasi nung nagtatanong ng pagka kunwari may mga objection, sabihin mo na lang kung anong ground mo. Ganun lang. Ganun, hindi madami-dami pang sinasabi. Ganun. And I think medyo na professionally, tinamaan talaga si ligutan nung day 5. Kasi hindi siya ganun kabongga Hindi siya ganun kabongga hindi na siya ganun kabongga mag-grandstand nung day 5. Ayun. Teka yung mga nagre-request dyan sa TikTok, yung mga gustong umakyat, ang tawag dito? Magmo-monologue muna ako ng bonggang-bongga and then later on magpapaakyat ako if gusto ninyo. I love how Pia become after the Senate got attacked, para siyang naging phoenix. O ganyan naman si Pia. Si Pia nagbumuga ng apoy yan nung hindi naman si Matibag ang unang gustong imbestigahan ng SEA Games eh. Ang gustong imbestigahan niya na una si Pia Cayetano, si Risa Ontiveros. Galit si Pia. Binugahan niya ng apoy. Ayan. O yung mga dyan, 881 tayo sa TikTok, no? Please do not forget to thumbs up. Ayan. Para naman tayo ay magkaroon ng laban-laban sa algorithm. Pero kilala mo sila, madam. Kahit kaalyado nila, harap-harapan nila, kaya arestuhin. Sabi ni J.M. Pascual. Actually, tama ka dyan, Hindi hadlang si Vince Dizon. Sa totoo lang, kung kailangan nilang putulin ang sarili ng kamay para mapalibing nila si Alan Peter Cayetano, gagawin nila. Tama yung point ni J.M. Pascual dito. Doesn't matter. It is not crucial for them dun sa kalaban natin. Pero sige, tingnan natin kung talagang paano nila si Vince Dizon para lang ilibing si Alan Peter Cayetano. Mahaba pa kasi ito eh. And Alan Peter Cayetano is really holding the fort, no? The pushback of the lawyers, especially the minority lawyers, had become very, very important in the general mood of the impeachment trial. Kasi si Chis Escudero is at that level na kailangan niyang magmukhang impartial. 'Di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan magiging ganyan si si Chis Escudero. Well, as long as merong as long as mukhang fair si Chis Escudero, as long as hindi masyadong bonggang-bongga yung kanyang pagkiling sa prosecution, at as long as napagbibigyan niya yung defense at yung pantay yung pagtingin niya sa defense at prosecution, kahit pa sabihin natin merong konting killing sa prosecution, okay pa rin yan. Basta makita mo na merong sinusunod na rules.
At makikita mo na kapag may nire-raise na mga very, very substantive na objection or manifestation, yung defense ay napapakinggan. Sa ngayon, sapat pa yan. So, in that environment we're in, merong clause of fairness. Importante talaga na meron tayong mga abogadong senador. And Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, and they are both very good fiscalizer doon sa impeachment court. Kasi kaya nilang i-articulate kung ano yung legally acceptable na dapat mangyari, na dapat itakbo noong impeachment trial. Ganyan. So, for example, hindi ko makagat yung mga drama nila Soto na masyadong technical ang astig ni Attorney Poa, sobra as in sobra. Ayun, yung how we wish no na ganyan ang mga taong mag-conduct ng mga sarili nila sa government. Ayun. Si Jerville na no need, ayun. Ano yung mga instances we're in, kumbaga, because Cheese Escudero is, kasi to be fair naman dito kay Cheese, kahit sabihin na natin na medyo bakla-bakla yung politika niya ni Cheese, pero capable si Cheese, is a really good lawyer. Magaling talaga si Cheese. Remember when Cheese fought tooth and nail para makipaglaban doon sa forthwith? Diba? And the Supreme Court justices agreed with Cheese Escudero. Diba? So, it really says something about the capability of Cheese. Yung kanyang legal prowess talagang up there. May galing talaga tong si Cheese Escudero when it comes to legal matters. And that is why, I think, naging amenable ang lahat, no? Na si Cheese ang maghawak ng impeachment trial. Siya yung maging presiding officer. Although, Cheese is not the kinokontest pa yan. But because they wouldn't be able to stop the impeachment trial from going, and constitutionality of the impeachment trial has to be categorically declared by the Supreme Court, tama ba yan o mali ba yan or whatsoever, ganyan. Kailangan mo na mag-handle at the moment. Diba? So, anyway, kung sa ngayon, sige, pwede na yung si Cheese ang mag-handle dyan. But anyway, there is a bigger question that is now pending in the Supreme Court. I think, kasama yun doon sa mga itinakbo nila Senator Alan Peter Cayetano sa Supreme Court. Kasi that includes yung pag-question nila doon sa June 3 na special session. Ayan. Sabi ni Marco, Kidapaweños loves you so much, ma'am. Lalo na nung pumunta ka ng Kidapawan na naka-black t-shirt ka po. Sabi ni Marco. Ayan, maraming salamat po. Ha? Ako, basta tayo kami naman. It's the 12th city we visited. Nakalimutan mo na bakla? Bakla ka ng taon. Ayun. Yung supposed to be presiding, naging besiding. True. Ayun. Okay. Well, anyway, yung day 5, ano ba yung mga umangat nung day 5 na cross-examination? Well, malinaw na malinaw. Etong actually for me ang lumutang talaga dito is that Lotok is incompetent. Lotok is an incompetent chief in the NBI. Tinatanong siya tungkol doon sa mga dokumentong mga tinamper-tamper, tinanong yung preparation ng mga documents para doon sa investigation nila, yung mga attachment supposedly na document na galing sa NBI na ginawang attachment doon sa impeachment complaint na transmit sa Senate, mali-mali. It looks like dinoktor yung mga dokumento. It looks like minadali yung mga dokumento para maging attachment doon sa complaint. And if you're going to ask me,
mukhang yung mga NBI documents, minadali para kasi yung mga attachment na yan pa yung impeachment complaint na previous year eh. Kung ano yung mga articles of impeachment ngayon, yan rin yung final nila no February 5. So yung mga investigation na yan, yung mga threat na yan, part rin yan nung part rin yan nung previous na part rin yan nung previous na impeachment complaint. So matatandaan nyo, yung merong transmittal na February 5 sa House of Representatives, which is also the day that the medali para maisabit nila sa 2025 complaint. Oo. Yun din yung day na yun. So, alam mo na na may something talaga. Parang hindi sila inayos yung mga dokumento. Ate, according to Marlon Di Umano, hindi daw dumaan yan sa forensic department. Sabi Di Umano ng kakilala niya sa NBI mismo. Wait, hindi na natin kailangan mag-rely doon sa sabi-sabi kasi napatunayan yan eh. Though during the part yan ng questionnaire ni Attorney Vinluan at saka ni Alan Peter Cayetano. At tinanong actually doon sa recross at sa redirect yata yon, either doon. Nilinaw niya eh. Ito bang dumaan ka ba? Meron ka bang forensic psychology background? Meron bang forensic psychology ang NBI? Wala. Okay? Walang forensic psychology background si Lotok. Okay? Hindi rin nakipag-coordinate sa mga intelligence group si Lotok. 'Di ba? So ibig sabihin yung investigation, yung nangyari do sa day 5, malinaw na ang ginawa lang nung team ni Lotok is pinakinggan lang nila yung mga video, tabletop research lang sila. Okay? Nag-armchair research lang sila. Tabletop survey nga daw yung better term dyan eh. Nagkaroon lang sila ng tabletop survey sa mga information available online in relation to the video na meron si VP noong November 23. So walang coordination sa ibang agent. It's purely NBI and the team of Lotok. And that really puts the integrity of the investigator in question. Nag-investigate ba talaga kayo? Diba? Nag-investigate ba talaga kayo? Parang hindi mo talaga kayo nag-investigate. Gumawa lang kayo ng papel na investigation report para kunwari may ebidensyang investigation ang defense. Ang prosecution, yung impeachment complaint, para kunwari, meron silang ebidensya talaga. Ganon. Kung makikinggan mo si Lotok, paulit-ulit siya, ano ang ebidensya ninyo na merong grave threat? Yun po kasi ang lumabas sa investigation. Anong lumabas sa investigation? Ano yung basis nyo sa investigation? Kasi sinabi niya doon sa video, at galit na galit siya nung sinabi niya. Yun po kasi ang lumalabas doon sa aming investigation. Yung investigation ninyo, ang source nyo lang, video. So you're basically talking about the state of mind of the president and you are so sure na nung sinabi ng president do sa part na gusto niyang itegi ang LBM dahil galit na galit siya, ay naniwala na kayo na totoo yun. 'Di ba? Naniwala na kayo na totoo yun. I think siguro parang ang hindi kasi masyadong napag-usapan, no? Kung totoo yung sinabi ninyo, ano yung possibility na maki-carry out ni VP yung crime? Kasi important yun sa conversation eh. Kasi dapat yung grave threat, there must be a possibility that you can do it. Kaya nga siya threat eh. Kasi may possibility na pwede mo siyang gawin. So for example, sabihin ko si JM Pascual, JM Pascual, huwag kang makulit dyan ha, hampasin kita ng tubo. Alam ko kung saan yung bahay mo, ganyan. Threat yun. Kasi there is a possibility, very, very, very small possibility. Kasi ang layo ko naman kay JM Pascual di ba? Ang layo ko naman kay JM Pascual. Sa online lang kami nag-uusap, ganyan-ganyan.
Pero kung kunwari, alam ko yung bahay ni JM Pascual, okay, at kilala kong personal si JM Pascual, at sinabi ko sa kanya dito na, di ba, the possibility is very, very minute. Okay? The possibility of me na pupukpukin ko ng martilyo si JM Pascual is very, very small, pero still possible. Kaya siya magiging threat. Kasi merong possibility na kaya mo siyang gawin. Tingin ko parang siguro kung meron mang na I wish na sana napag-usapan din ng mahaba. Yung sa investigation nila, paano lumabas na kayang-kayang gawin yon ni VP? Yung sinasabi niyo na itetegi niya yung ano, paano niya i-carry out yan? Kasi kung if you took all the words of VP Inday Sara at sinabi ninyo na kasi galit na galit siya nung sinabi niya yun eh. So it must be true. 'Di ba? Yung words nga niya bago niya ipagawa, bago umact yung kanyang kinausap, ay kailangan nung kausap na yon na makita na tinego muna si Inday. 'Di ba? Ganun, base dun sa salita ni Inday Sara na pinaniniwalaan ng bonggang-bongga ni Lotok, okay? Na pinaniniwalaan ng bonggang-bongga ni Lotok, para i-carry out nung nakausap ni Inday, kasi nandun tayo sa punto na pinaniniwalaan natin na gagawin talaga ni Inday Sara yung sinabi niya doon sa press briefing. Huwag kang mag-alala ma'am, sa safety ko, sa security ko, kasi may kinausap na ako. Na pag ako ay tinegi, ay ipapategi ko rin sila. No joke. Sabihin na natin, totoo, okay? Sabihin na natin, yun yung totoo talaga yung sinabi. And you are actually, we believe na yun talaga yung situation, na yun talaga yung gustong gawin ni VP. So kung yun ang sinabi niya, paano niya i-carry out yun? Tegi na siya. Yung pagka-tegi niya, yun yung magte-trigger para dun sa kinausap niya na gumawa ng krimen. Di at that point, hindi niya na problema si Inday. Ang problema niyo na yung gagawa. 'Di ba? Ang problema niyo na yung gagawa. Kasi yung gagawa, hindi siya kikilos hanggat hindi na meet yung condition. 'Di ba? I think if there would be any other discussion that I wanted, yung personally lang na sana napag-usapan, tingin ko dapat yun yung napag-usapan. Kung paano i-carry out yung krimen. Kasi naalala ko to. Kasi nung estudyante pa ako, pinag-uusapan yan parati sa class, yung impossible crime na tinatawag. So yung impossible crime is, meron kang criminal intent. So sa isip mo, gusto mo talagang pagutan ng ulo, ganyan. Sa isip mo, gusto mo alam mo yon, yung gusto mo talagang gumawa ng masama. But it is impossible to carry out. Naalala ko yon dahil doon sa sinabi ni Justice Ascuna. Sabi kasi ni Justice Ascuna, para sa kanya daw, meron daw criminal intent. Kasi base daw sa sinabi ni Inday, kineso, ganyan. Pero yung impossible crime kasi, while gustong-gusto mong gawin yung krimen, there are simply just no mechanism to do it. It's impossible to do it. 'Di ba? So, kailangan mo rin tingnan yung aspect na yon. Kasi hindi ko kasi alam kung hindi ko napanood yung buong discussion ni Attorney Ascuna, nabasa ko lang. Kung nagpunta siya doon sa part na yon. Kung nagpunta siya doon sa part na, how can a person who is dead carry out a crime? 'Di ba? Possible daw papa niya si Pres Duterte na magkaso sa Hague, kaya may tendency na magawa ni VP yon.
base sa answer niya kay Win. Ano, paano frustrated one? Hindi ko gets. Sabi ni OG Rose, Ma'am Joey, about sa Senator Judge po, most especially Ontiveros, di po ba siya allowed maging judge kasi tatakbo siya ng president at si Sara tatakbo pag also dapat di siya hindi, it doesn't matter, hindi siya relevant. Ako, kahit naman tumakbo sila at may intention silang tumakbo, it doesn't affect their duty as it doesn't affect their duty as senator judge. Ayun, kasi 20th Congress yung hawak nila eh. May duty sila for the 20th Congress eh. Ayun, Lotok is the weird psychopath behind computer sa mga pelikula. Alam mo na galawan. Alam mo, sobrang weird ni Lotok, no? Parang yung tingin niya laging pag ganun. Parang ano ba to? Autistic ba to? Pagkatapos, alam mo yung training nila, alam nila eh kung paano manggago ng kung paano manggago ng examination. Yung pagka tinatanong siya, nangangailangan ng direct answer, pero hindi sumasagot ng direkta. Nagtatanga-tangahan siya. True, alam niya kung kailan siya magtatanga-tangahan. Kasi, he'd rather act stupid kesa magbigay ng puntos, direktang puntos sa defense. Makita mo talaga, sobrang slimy and shifty ng character ni Lotok sa totoo lang. Ramdam ko na deep inside, tumatawa yon dahil game siya umasal na tatanga-tanga. Totoo. Sobrang niyang weird. And ito pa yung nakakaloka. Sorry. Hindi ko alam. Hoy, madam, commercial break muna. Skincare mo? Pabata ka ng pabata. Sabi ko yun. Unang-una, hindi na ako nagpapaaraw, mga kababayan. Hindi ako nagpapaaraw masyado. Ayan. Sorry ha, pasensya na. At tawag dito? Parang napindot. Hindi ko alam kung ba't napindot ko yata. Kung ano nangyari doon. Hi, Ate Bing. Sabi ni MJPM dito, lawyer si Lotto kaya alam niya laruin ang mga tanong. Galing magtanga-tangahan. Ayan. Okay, ba't hindi lumalabas ang inyong mga comments? Ayan, para lumalabas yung mga comments nila. Ayun, okay. So anyway yun. Nakita talaga doon sa day 5 kung gaano ka-incompetent si Lotto pagdating sa trabaho niya. And kung gaano ka-willing si Lotto na magtanga-tangahan para lang maging part ng maging part ng gustong marating ng House of Representatives do sa impeachment complaint. Gamit na gamit eh. Sobrang gamit na gamit. Parang nagulat din si Kuya, sabi niya tap. Oo nga eh, parang parang hindi ko alam sa kanya kung anong trip niya. Sabi ni Mr. Swordfish, sabi ni Attorney Guanzon, dapat mag-inhibit daw si Risa kasi nag-express na siya ng interest na tumakbo for presidential election 2028. And based on that, matik she will vote to impeach Inday knowing that she's the one to beat. Kaso kasi senador pa rin siya eh. Senador pa rin siya. Siguro kung regular court ito. Pero kasi hindi naman siya regular court eh. Sinabi lang yan tingin ko, si Atty. Guanzon, sinabi niya yan kasi parang gusto niyang mag-demand ng decency ba kay Risa Ontiveros para mapilitan siya sumagot. How are you going to manage your conflict of interest? Diba? Ayun, kumbaga para mapilitan lang si Risa magsalita about it. Pero I don't think mafo-force siguro mamamorally compel kung meron bang moral si Risa, pero wala naman kasi siyang morals. Sabi ni attorney witness, capable daw si VP na totohanin yon kasi ang tatay daw nasa ICC, kinakaharap ang EJK daw. But that's conjecture eh. Kaya nakakaloka, talaga wala talaga silang ebidensya. I mean,
How did you say? How can you say na pwede niyang gawin yun dahil nasa ICC yung tatay niya? 'Di ba? Ano ba yung nauna? Yung threat niya, yung press conference o yung pagdala kay kasi March 11, 2025, dinala si PRRD sa Hague. Kailan ba yung kay VP? It was in 2024, yung hearing kay Attorney Zuleyka. 2024 pa yun. Nauna yung kay Attorney Zuleyka. At saka yung threat na sinasabi nila. Ayun. Yeah, November 2024. November 2024 pa siya. Pagkatapos, Hague is March 2025. So, paano nila masasabing part yun ng condition? Yung kay Baste, Miss Joey, okay. Yung kay Mayor Baste na sinasabi nila na, si Mayor Baste nga nagsalita tungkol sa Romanov, Keneso, ganyan-ganyan. Yung speech ni Mayor Baste sa Maisog, okay, when you sleep at night, remember the Romanovs, remember Mussolini, and remember what happened in 1986. Sinasabi niya noon kila Bongbong Marcos is mag-isip-isip ka. Okay? Kasama yung kumbaga ito yung mga dictators na bumagsak. 'Di ba? Ito yung mga dictators na bumagsak. Iba naman yung context ng pagkakasabi ni Mayor Baste eh. Yung Oplan Romanov na tinutukoy ni Maui na according to her, naririnig niya noong mga panahon na yon, is an Oplan Romanov directed at the Dutertes. Pagkatapos, yung Romanov na sinasabi ni Mayor Baste, it is yung Romanov, yung Mussolini, yung 1986. Sino ba target nun? Mga dictators. Yung 1986, sino ba tinarget nung 1986? Di ba mga Marcos yun? At yung 1986, people power yun. People power yun. Yung nagpabagsak sa mga Marcos. Baliw nga sila, binaligtad, directed daw sa pamilya ni LBM. Miss Joey, allowed ba sa court yung mga reactions ni Ligutan? Dixon voice o Derek Paulate when the defense is crossing the witness example was smirking, covering his mouth, laughing. Dapat hindi, pero hindi naman kasi mahigpit hindi mahigpit si Cheese Escudero. Parang binibigyan niya ng leeway talaga. Dapat na-investigate kay Maui, where she got the Oplan Romanov, sabi ni Darkness. Correct. Tingin mo dapat naging thorough sila dun eh. Like for example, di ba hindi nagpunta si Maui? Ang alam ko, hindi ba nagpadala si Maui ng abogado niya? Hindi ba ni-require ng NBI na, Maui, can you execute an affidavit base dito sa mga questions na ito? Like for example, yung sa Romanov, ganyan-ganyan. Linawin mo doon sa question mo kung kanino mo nakuha yung information na yan. 'Di ba? O para magkaroon sila ng lead. Kay Maharlika niya nakuha yung term, di dapat tanungin nila si Maharlika. Trillian is starting to build his career in ICC where in fact malapit na ma-dismantle at totoo yung sinabi ni Attorney Harry Roque na dapat simulan to ng USA.
People power yon nang dahil sa CPP. Ngayon, iba nangyari dito, pumanig kay Bangag kasi alam nila makokontrol ni Bangag patumbay ng mga Duterte. Ayun, so why, sabi ni Coconuts, why po si Sarah? You can't give any other alternative. Sarah is the best option. So, yon. Ay, ito na si Sasper. Kaso nga lang, pag umakyat ako, wala akong video. Bakit nandyan ka? Sasper na may video. Bakit nandyan ka? Teka lang ha. Teka, lilipat ako sa StreamYard. Yung mga nandito sa TikTok, lipat kayo sa StreamYard, pero hindi nyo na makikita ang maganda kong mukha. Magbubukas ka uli ng Audio lang tayo. Okay, wait. Wait lang, Sasa, wait lang. Patayin ko na to sa TikTok ha. Yung sa TikTok, lumipat. Hello everyone, can you hear me? Can you hear me guys? Sabihin naman if you can hear me. If you can hear me, sabihin nyo maganda si Sas. Charot. Can you hear me? Show Hello, me if you can Sas. hear me. Naririnig mo ako, Sas? Oo, bakit wala kang video? Video? Hindi ko nga alam kung bakit. Ano pa si Joey? Ayan. Naghihirap ka na ba, Joey? Gusto mo bigyan ka namin ng pambili ng bagong computer? Naghihirap ka na ba? Sila na ba yung laptop mo? Buisit. Buisit yan. Hindi ko maintindihan. Ayun. Ha? Wala ka ba laptop? Wala, todo na yan. Sige na, itodo na natin to. Ang tsaka girl, ayusin mo yung buhay mo. Pero hindi ko nga maayos. Hindi ko ma-figure out kung paano to. Ayusin mo, girl. Wala na. Kanina ko pa inaayos to. Pag inaayos ko pa to ngayon, ma-end live pa to. Ano bang problema? Ewan ko, di ko alam. Parang nawala yung, parang feeling ko kailangan kong mag-delete ng cache, tapos ng mga kung ano-ano, yung mga ganong etchos. Hindi, baka yung sa settings mo sa camera. Inayos ko nga. Pagkatapos, tinanggal ko, ni-reset ko yung permission. Wala pa rin. Hindi permission, baka punta ka ng camera, settings, camera. Andun nga, oo, wala. Dito sa StreamYard? Wala. Wala yung camera mo dyan? Ang sinasabi niya is, hindi ko raw nabigyan ng permission yung aking kineso. Ang hirap nito, girl. Para tayo. Ayan. Ano to, girl? Para tayong Para tayong Para tayong eme-eme.